So last night ko ngayon, and lately napansin nyo, bihira tayong gumawa ng vlog kasi marami akong iniisip. Bukas ng umaga, maaga pa kaming aalis, punta kami sa Vancouver Island. So I have a job offer there. Nakausap ko na rin si boss. And medyo nahihirapan ako mag-decide kasi that is a good offer. So hiningi ko yung opinion ni boss kung anong magandang gawin. Sabi nga niya, I want the best for you. So it's up to you kung anong magiging decision mo. So let's see bukas. Tatapusin ko lang itong shift na to until 1 AM. Then bukas ng maaga, mga 5 AM, alis na kami. Kasi kinakailangan namin bumiyahe and sasakay pa kami sa ferry. So tatapusin ko lang itong 3 oras na shift namin ngayong gabi. So baka makauwi na ako mga alauna. And then 3 oras sa tulog. 2, 3, 4. Biyahe naman kami pa Victoria. Yan, so katatapos lang namin guys. Naghugas na ako ng sasakyan kasi nga medyo malabo. Maulan kasi noong mga nakaraang araw. So para pagbiyahe namin mamaya, kitang-kita ko yung daan. A few moments later. Oh, tara na. Una na ako ha. Bilisan nyo. Anong oras na? Yan guys, so babiyahe na kami. Nagdala lang kami ng ilang pagkain kasi nga baka magutom sa biyahe. So anong oras na ba? Oh, madilim na. Ayan. Madilim pa. Ayan o. Pero na-start ko na yung sasakyan kanina. So di na lang namin sinama si Peanut. Uwi na lang kami ng maaga. Well, first time namin lahat makakarating ng Vancouver Island. Kasi nga, hiningi ko muna yung opinion ng mga kaibigan natin, ng mga kasama ko sa work. Sabi nga nila, wala namang masama. E di saglitan mo, pasyalan mo, enjoyin mo. And kung halimbawa at hindi mo magustuhan, e di mamasyal na lang kayong mag-anak. Kasi nga wala na sana talaga akong planong tumuloy. Kaya lang nag-message uli yung employer kung makakapunta daw ba ako. So sabi nga nila, sige na, pasyalan na natin. And at the same time, mamasyal na lang tayo. Kaya ngayong araw na to, i-enjoy lang naming mamasyal. And sa susunod na mga vlog ko na lang i-explain sa inyo, ano ba kasi yung nangyari. Kasi nga, no minsan pa magulo yung isip ko, ang dami kong iniisip. So sabi ko nga sa kanila, enjoy na lang natin. Tingnan natin yung lugar, yung workplace, tingnan natin kung magugustuhan ko ba or sa tingin ko hindi. Kasi may mga bagay akong kinoconsider kung magde-decide ba ako na tumuloy or hindi. So mga 15 minutes na yata kami nag-aantay dito. Ito ata yung pila ng mga sasakyan na sasakay dun sa ferry. Sige, CR ka muna. Tagal pa naman eh. Nakapila pa tong mga to. Ayun, ayun lang naman yung washroom. Ayan. So ang dami pang nakapila. Baka mamaya pa kami dito. Ayan, nagbabaan na rin yung iba. Kaya sabi ko kay Mrs. mag washroom na lang muna. Ayun lang naman yung washroom eh, sa tapat. Oh, nagbabaan na nga yung iba eh. Paano to sasakyan? Nag-stop na yung iba. Ayun, nata mo. Yung iba, pinatay na yung makina. Iba, nag-walk na ng dog. Yung iba, nag-CR din. CR muna ako. Ihi muna ako. Mukhang antagal pa nito. Ay, nako. Oh, ayun o, haba na ng pila. Yun yung pila ng mga sasakay ata doon sa ferry. Eh, yung iba, nagpatay na ng makina. Hindi pa kami nakakarating doon sa pupuntahan pero makang nag-i-enjoy na ako. Well, yun naman talaga yung purpose ko eh. Kaya itinuloy na rin namin eh. Kahit wala na sana akong planong tumuloy. Sabi nga namin, sige, try natin. Kasi message tayo eh. Hindi na nga ako nagpaparamdam eh. Kasi ganun-ganun din yung nangyari sa akin guys dati. Nung message ako para mag-apply, ituloy yung apply ko dito sa Canada. Pero ang plano ko, hindi ko na nga nagpaparamdam, hindi na ako nagpaparamdam. Message pa rin ng message na pumunta daw ako, pumasyal daw ako. So tumuloy tayo. Ang ending, ayun, nakarating tayo dito sa Canada. So sabi nga nila, Mrs.,
Ituloy mo, baka mamaya ano, may dahilan kaya message ka, kaya ka kinukulit. Ayun, sa wakas, nag-announce din. Puno na yung mga sasakyan dito. 35 minutes na kami dito sa pila, ganun pala yun. So dito tayo, upper right, B2. Yan. Okay. Hindi ko alam yun ah. Pinasa mo yung ticket? Oo, i-reference natin kasi is B2. Doon ako nagbase. So ito yung ferry. Diretso lang. Nak, gising na. Dito na tayo. Nag-aantay pa kami kasi ano, ayan, nakita nyo. Ayan ah. Nakapila yung mga sasakyan, pinapasok kami dito. Eh, first time nga namin. Yung pala, dito na mismo, yung parking. Akala ko, meron pang mga paparkingan doon sa dulo-dulo. So ito na, ayan, nakita ko kasi nagbabaan na yung mga, ano, ay, may mga dumadating pa kasi eh. So dito na pala talaga, nakita ko yung iba nagbabaan na. Ayun pati yung sa likod namin, nagbabaan na rin. So dito na talaga, papatayin ko na yung makina. At kami akit na ata, nag-akyatan na yung iba eh. Saya naman. So pwede pala namin dalhin si Peanut, di na namin sinama, ayun oh. Outer deck pet area. So next time, isasama namin si Peanut. Ano, saan na kayo? Oh, ganda oh. Gusto mo pang kumain? Ngayon pa lang nag-i-enjoy na kami. Hindi pa kami nakakatawi doon sa kabilang island. Ang purpose talaga namin ng pagpunta doon is dahil nga minessage ako kahapon na naman nung employer na nag-email sa akin. Well, sinagot ko na siya na I'll keep you posted. Pero ang plano ko, hindi na talaga ako tutuloy. Pero kahapon nag-message uli siya. So nag-usap kami. Na-update ko na naman si boss, nabigyan ko na siya ng idea na may offer nga ako. Ang ganda kasi ng offer, ang hirap tanggihan. So hiningi ko naman yung opinion ng mga kasama ko, ng mga katrabaho ko. So sabi nila, i-try mo, subukan mo. Then i-check mo yung workplace. Kasi hindi naman sabi sa akin ng employer, you can come here and you can check the workplace at saka yung pabahay. Ang nagustuhan ko doon na unang-una is yung pabahay. Bukod sa mura na is 3 bedroom and 1 bathroom pa. Tapos mas mataas talaga yung offer. So parang ang hirap na tanggihan. Kaya nung minsan kinausap ko na rin si boss, sinabi ko sa kanya may maganda tayong offer para kahit paano once na nagkausap kami nitong pupuntahan ko and maging maayos yung pag-uusap namin at tinanggap ko yung offer, kahit paano hindi mabibigla si boss. Tara, pasyal tayo. Inaanto kami. Silipin lang natin yung open deck dun sa taas para next time alam natin yung kung saan ilalakad si Peanut. Nakalagay, outer deck, pet area. Tara, check natin. Dyan ang daan. Yan yung outer deck. So pwede dito yung Oh, ganda no? Maandar na pala tayo? Tayo pala yung paalis. Oh. Kala ko yung paalis. Ganda no? Tayo pala ang palace. Oh, ganda oh. Dito pwede ang pet. Dito pwede iwak ang pet. Enjoy na enjoy kayo Oh. Lamig ba? Ano to? Uy, nagdala kayo ng jacket. Iniwanan nyo naman sa sasakyan. Hindi, nandun lang naman tayo sa di ba? Pagbungad lang nung pagbaba. Grabe. First time ko na-experience, sobrang saya. Nag-i-enjoy ako. Ayun, tama yung yung tubig, kitang-kita. Last time ko na-experience to sa Dalahican pa Papunta akong Marinduque. Way back 2001 ata yun. So ngayon, dito ko na sa Canada na sundan. Ayun guys, ang daming tao. Pakita ko sa inyo. Yung dalawa pumasok na. Ginaw na daw kasi nga daw malakas ang hangin. Hindi na kaya, malamig.
Malapit na yata kami. Kasi may nakikita na kaming mga mga bahay. Ganda, di ba? Ha? Ganda ng view, ganda ng mga bahay, oh. Oh. Ayun, oh. Pwedeng pwede dito. Pwede nga dalhin si Peanut. Oh, minsan nga balik tayo dito, pasyal natin. Ganda ng mga view, ganda ng bahay, oh. Ayun, ganda ng bahay na to. Oh. Oh, sabi sa inyo eh. Nagdala kayo ng jacket din yung inakyat. Oh. Oh. Wala po isot eh. Oh, sige, sige. So, kailangan na namin bumalik sa sasakyan. Oh, ayan lang naman sa bunga do. Oh, dahil sasakyan, oh. Oh. Sulok na sulok pa. Pero malapit lang. As in, ilang minuto lang sa pier eh, di ba? 3 minutes, 4 minutes. Ito yung dairy farm. Hindi ko na naipakita sa inyo yung buong farm kasi ang sarap ng kwentuhan namin nung may-ari. And anong masasabi nyo? Mababait. 80-20. Mababait naman, di ba? Anong 80-20? Bakit? Decision ko? Oo. 80-20. Paano 80-20? Maganda dito eh. Maganda dito, di ba? Maliwalas. Ang laki ng bahay. At least dyan, pwede Ang laki ng bahay kahit magsisigawan tayo dyan, kahit mag-sound trip ka, di ba na yun? Grabe. Yung bahay pati, hindi siya ganong Sabi niya, Yung wala kang katabi, kahit magsisigaw ka. malawak pati siya sa loob. Ang lawak sa loob. Sabi pa nga niya, ang liit eh. Ilan ang kwarto? 3. May isang kwarto pa doon sa dulo eh. Grabe. Hindi ko na sa inyo guys na ipakita. Kasi itinur nila ako dito sa farm. And anong masasabi niyo doon sa mag-asawa? mabait. Mabait, no? Sobra. Sila, Na flexible sila. Sabi nila sa akin, doon pala ako natuwa eh. Yung day off doon na ibibigay nila sa akin is Friday, Saturday. Start milking ng 5 to 5. Kung may lakad ako, pwede akong mag-early out. Kung may lakad ako, pwedeng mag-start ng 4 para out na ako ng 4. So kung may lakad ako, pwedeng sabihin ko sa kanila para mag-change day off. So flexible daw sila. So napakabait ng dalawa, wala akong masabi. Hindi ko alam kung paano mo tatanggihan yung ganang klase ng offer. And then nung itinur nila ako dito, sabi nila, I know that you're a little bit scared. Gano'n ng, syempre back to zero nga. Pero tuturuan naman daw nila ako. You have nothing to worry. So binigyan nila ako ng enough time para makalipat dito. So magpapile lang tayo ng resignation. Hindi ko pa alam kasi nagkausap na naman kami ni boss. At kinakailangan ding mag-resign ng mag-ina ko para makapag-move kami dito. Kaya 80-20 sagot ng anak ko kasi Ayun yung 20. o kaya yung Kasi 20. komportable na ako Komportable ka doon sa na. trabaho Hindi. Ang mangyayari, this is a big adjustment. Okay na Anak. po. Hindi lang sa akin, alam ko sa inyo. Kung kayo, ilang buwan pa lang dyan sa mga trabaho nyo, nahihirapan na kayo, what more sa akin? 4 Kasi years. ilang taon ako nagtrabaho sa dairy farm. Di ba? And then iiwanan ko ng ganon. Pero alam nyo, ika nga pag hindi ka umalis sa comfort zone mo, hindi mo malalaman paano ka madedevelop. So marami naman ditong pasyalan, marami naman ditong mga pwedeng puntahan, at marami din naman pwede ditong pag-applyan. So sa mga ilang buwan na wala kayong trabaho, subok lang ng subok. Experience na naman din. May experience na naman kayo. So may reason naman bakit kayo magre-resign, di ba? Lapit yung pati sa sa pier. Ang lapit, sobrang lapit sa pier. Pagbaba namin ng pier, ito na. 2 minutes, 3 minutes lang. So ay message ko na lang daw siya. Kausapin ko lang si boss. So, magpa-file na tayo ng resignation pagbalik natin ng Abbotsford. And yun na. Ang ganda ng bahay, di ko na na-video, nahihiya ako eh.
No? No, pinasyal kami, grabe. Napakamura ng bahay. Sino bang makakatanggi doon sa ganung offer? 100 lang po. Ay kung dati pa ako binigyan ni boss ng bahay, baka pa ano, hindi na ako umalis, di ba? Magkano offer? $200. 100 per ano. 100 every 2 weeks. Mm. $200 for the whole month. Yung parang yung pinaka ano niya, parang kung pwede niya parang Kung pwede pa nga doon yung babaan, bababaan pa niya eh. Kaya lang may babayaran daw silang taksa, CRA, di ba? Oh, grabe. Wala akong masabi, kaya ano. Ay, worth it yung bahay. worth it sa bahay. Ang laki nung masisave natin, di ba? Grabe, doon pa lang sa bahay eh. Kahit saan po pati pwede mag-park, pwede sa damuhan na lang din. Oo, kahit sa damuhan lang. Tapos may parking pa tayo na may bubong. Opo. Di ba? Ah. Kahit nga si Pinat, pwedeng doon mo na Doon mo na lang. Di mo na kailangang iwok dyan si Peanut. Doon na lang pwede mo nang iwok si Peanut eh. Di ba? At saka isa pa, mas mataas yung offer. Makaka-survive tayo dito kahit wala kayong trabaho. Di ba? Ay what more kung nakakuha pa kayo ng trabaho. Ay mas mataas yung offer dito eh. Tapos yung bahay ang mura. Wala tayong pinoproblemang bahay. Di ba? Tapos yung oras ng trabaho, morning lang. 4 p.m., 5 p.m. nakauwi na ako. Di ba? Straight, hindi yung putol-putol na shift. Hindi yung putol-putol na shift. Yung tulog natin sa gabi, tuloy-tuloy. Di ba? Pwede ka pang umuwi, kakain ka lang, babalik ka na. Oo eh, isang oras pa na break sa umaga, isang oras na break sa hapon. Kung gusto ko daw 2 oras ako mag-break kung may lakad ako. Di ba? Wala akong masabi na ano, para ako na blanco kanina. At totoo lang, kung kaya ko lang sabihin lahat sa English yung gusto kong sabihin sa kanila. Ang problema, na uutal ako eh, napuputol ako eh. Masasanay na po kayo sa kanila. Oo, mabait yung ano, mag-asawa, wala akong masabi. So guys, gagala muna kami dito sa Victoria at imimit namin sila Francis at yung iba nating mga kaibigan dito. So kakain na rin kami, maghahanap kami ng pwedeng pasyalan. Yan guys, so ito yung magiging bahay namin. Yan, laki 'di ba? Tapos ito yung pwede namin parking lot. So ang lawak ng galawan namin diyan. Kahit mag-ingay ka, ayan oh. Kahit mag-ingay ka dyan, kahit magsigawan ka, ayun oh, pwede ka pang tumambay doon sa likodan ako. Diba? Lawak ko. So ito naman yung bahay nung may-ari. Yan. Napaka-peaceful nga ng lugar eh. Oh, ito yung bahay nung may-ari. Then yan, palabas na ulit tayo. Until now hindi ako maka-get over doon sa ano, mga napag-usapan namin. Ito yung sinasabi ko talaga. Parang yung nangyari dati sa Taiwan. Na alam niyo nasa Taipei kami ni Mrs. Para lang sa passport mo, 'di ba? Oo. So, ano, message sa akin, punta daw ako application ng Canada. So sabi ko, parang ayokong pumunta. Kasi nga, ano, parang wala na sa plano ko yung application ng Canada. Pero message pa rin ng message sa akin si Sir Phil, tanda ko 'yun eh. So sabi ko, tara nga, try lang natin, pasyalan natin, subukan natin. Pag subo ko, ito na. Natin, dito na tayo nakarating. So itong anong to, job offer na to, sila yung nag-message sa akin. Binaliwala ko hanggang sa nangulit. Tapos nakipag-usap naman ako, ang ganda ng offer, parang napaisip ako. Pero ang plano ko, hindi ko talaga pupuntahan. Hanggang sa kahapon nag-message na naman kung pupunta daw ako. So parang sabi ko, sige nga, try natin, diretso pasyal na tayo. Pero ito, ang kinalabasan, nagustuhan ko. At saka mabait talaga yung may-ari. Kaya sabi ko nga, nako, ito yung sinasabi ko na pag talaga atang para sa'yo, ay para sa'yo. Kasi they are willing to wait for me. Kahit daw 1 month. Kahit nga 2 months, 3 months daw, antayin daw nila ako eh. Pero sabi ko, hindi ko na patatagalin ng ganun. Kaya kailangan ko na magdesisyon ng maaga. So, ito guys, malapit lang naman siya. Dito na kami sa highway. Tumigil lang kami dito kasi ito naman ay papasok. Kaya nag-stop muna kami dito. Ito yung papasok ng farm. And mag-iikot-ikot muna kami. So-survey namin yung lugar kung saan yung mga bilihan, yung mga pasyalan. Kasi marami nga daw dito pwedeng pasyalan eh. Madami namang establishment doon sa dinaanan natin, di ba? Yeah guys, so dito na kami ngayon sa Parliament. Parliament nga po ito, ano po? Yes sir. Oh. Yun. So dito na kami sa Parliament. Hello po, kumusta po? Kumusta po? Ay, mag-ina ko po. Sir, pwede magpa-picture. Ay, oo na. Opo. Kumusta po? Ay, kumusta po? Ay, may nami tayo mga followers dito. Mamasyal lang kami, ipapasyal ko na yung mag-ina ko dito. Ay, may namit kami mga followers. Picture po tayo. Ito po. Nang sama kayo dali. 1, 2, 3.
Yan. Kabukuhan niyo po yung... Oh. Hi! Press it. So yun nga guys, may na-meet pa kami. Shout out kay Sir Mau and kay Ma'am Bitina. So nadito pa lang sila, paglabas pa lang dito sa Parliament. Tumatawag na, nasa kabilang kalsada sila. So from Suri pa daw sila. Tagal namin magkakwentuhan doon kanina. And matagal na daw sila nanonood ng mga vlog natin since nung nasa Pilipinas pa lang sila. Nakakatuwa naman kasi first time lang namin nakarating dito. May na-meet pa tayong mga followers. Actually marami tayong viewers dito sa Victoria na gusto tayong ma-meet. Nababasa ko sa comment. Pero ngayon, ito, mag-iikot-ikot lang muna kami. Grabe, ang ganda dito. Ayan. Mukhang gusto na namin dito sa Victoria. Ganda, di ba? Welcome to British Columbia. Yun, so ito yung Parliament. First time namin lahat nakarating dito. Grabe, ang ganda. Parang sa movie ko lang to napapanood eh. Grabe, oh. Ayun, ang daming tao. May mga nagpipicture-picture din, oh. Ayun, oh. Nakakatawa pa, oh. May deer na naglalakad sa gitna. Oh, dalawa. Oh. Parang baliwala lang. Kala mo, nasa ano sila, no? Oh. Nakakatawa. Dito sa harap ng Parliament. May deer na naglalakad. Grabe, ganda dito. Grabe, ang ganda dito guys. Oh. Na-amaze ako doon sa mga nakikita ko. Ang ganda ng paligid. Nag-enjoy ba kayo? Oh, ang ganda pala doon oh. Ayun pa sa tapat oh. Ayun oh. Ano ba yun? Lake? Apo, may mga... Lake yun, di ba? Ang ganda oh. May mga yate oh. Tapos ano, ang ganda ng paligid, napaka-peaceful. Parang alam mo yun, hindi pa crowded no. Hindi kagaya sa Vancouver tsaka sa Abbotsford na parang masyado ng maraming tao. Alam niyo yung lugar dito? Parang pakiramdam ko lang yung mga nakikita ko lang sa movie. Dito ko na-feel yung talagang Canada sa Victoria. Doon sa lugar namin sa Abbotsford, parang wala na. Siguro dahil araw-araw ko na nakikita. Pero yung lugar dito guys, yan, pakita ko sa inyo. Oh. Grabe, ang ganda dito. Alam niyo yung ine-expect ko, hindi ganito eh. Parang ano lang, medyo malungkot na lugar. Pero marami naman tao. Hindi lang kasing dami nung sa Vancouver at saka sa Abbotsford. Pero kung titingnan mo yung lugar, ang peaceful. Ayun. Sabi nga nung nakausap ko kanina, parang dito daw yung mga tao ko konti. Tapos mababagal lang sasakyan. Kasi nga marami dito yung mga nagre-retired na. Diba ang ganda? Pati yung mag-ina ko nagustuhan na rin yata dito. Ano naman ang ganda ng lugar. Oh, pakita ko sa inyo. Oh. Oh. Pati ito, nasa likod namin oh. Ganda, di ba? Parang dito ko na-feel yung talagang alam mo yung nasa tayo. O nasa Canada tayo. Na-amaze din yung mag-ina ko. Ang ganda daw ng lugar eh. Oh. Parang ang sarap ng pasyalan dito. Parang relaxing no. Parang alam mo yung masaya na nga ako. Sabi ko okay na ako sa Abbotsford. Masaya na ako doon. Compare do sa Vancouver na medyo crowded. Pero ito pa pala yung parang mas peaceful pa dito. Ang masasabi mo, ganda pa dito? Alam niyo po ba, ilang months na kami dito ni Mother. Oh. Na po, 5 months na, 4 months na, gano'n. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa rin po sa akin nagsisink in na nasa Canada na kami. Na tipo bang, nandito na sa Canada, pero nasa Canada naman talaga ako. Parang, hindi ko pa rin na yung feeling. Opo. Sabi mo, maganda na sa Abbotsford. Opo. Pero, maganda sa nung nakarating ka dito sa Victoria, mas maganda pa po. mas maganda daw dito. Oh, mas malinis, no? Parang presko, no? Presko, tsaka peaceful. So, yun yung naobserbahan nitong mag-ina ko habang kami namamasyal-masyal dito sa Victoria. Wow, ang ganda, oh. Hatley Castle. Ito yung bahay ni na X-Men, di ba? Ni Professor X. Dito kami ngayon sa Hatley Castle. Sa bahay ni Professor X. Ayan, oh. Ganda, guys. Oh, ganda. Ha? Ano, anak?
Ano yan? Yun yung hallway nung daan ng ano. Hallway nung daan ng ano? Nung sa loob ng ano po. Ah, oo, yung mga students na mutant. Oo. Hindi na makapasok sa akin. Hindi, hayaan mo. Kasi may event ata sa loob eh. Kaya hindi makakapasok eh. Well anyway guys, siguro tapusin ko na lang muna tong vlog na to kasi magla-lunch lang muna kami, then mag-iikot-ikot, papasyal, and then maya-maya babalik na rin kami ng Abbotsford. And then sa mga susunod na araw, i-discuss ko sa inyo kung bakit ko nakuha itong trabahong to. Well, kinakailangan pagbalik ko ng Abbotsford, mag-file ako ng resignation. And then kailangang inform ko yung employer dito at sabihin ko kung kailan ako makakapag-start. Kasi binigyan naman niya ako ng enough time para makapagpaalam sa employer ko. And binigyan din niya ako ng enough time para makapag-move kami dito. Kasi kinakailangan lahat ng gamit namin isasakay sa sasakyan, isasakay din sa ferry. So ibabiyahe pa namin papunta rito. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. So ano masasabi ninyo? Okay na ba kayo dito? Good. Good? Ikaw, Chong, okay ka ba dito? So yun yung isang big adjustment sa amin. Kasi kinakailangan na rin nilang mag-resign once na nag-resign ako para mag-move na kami dito sa Victoria. So, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.